Amen. Praise the Lord. So welcome sa ating morning revival preview. So ang schedule natin ngayon mga kapatid ay week 3, day 3. Ang mga Bible verses natin ay John 14:13, Revelation 3:8. John 14:13. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Maiksing verse pero napaka-powerful. I-highlights natin yung whatever you ask in my name. So prayer ito. Usually ang prayer ay merong paghingi. May paghingi. At ang paghingi dito, sinasabi niya, ay sa pangalan ng Panginoon. At ito ay isang pangako na sinasabi sa atin, anumang hingin natin sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus, yan ay gagawin niya. Wow. Amen. Ganyan ka-powerful ang prayer sa pangalan ng Panginoon. Anuman, sabi niya. So walang limitation. Hindi niya sinasabing may mga hindi niya kaya. Pero sabi niya, anuman. Na ang ibig sabihin nito, walang limit ang ating paghingi kung ito ay gagawin natin sa pangalan ng Panginoon at merong pangako na ito ay gagawin niya. Revelation 3:8. I have put before you an open door which no one can shut, because you have a little power and have kept my word and have not denied my name. Amen. So ano naman ito? Ito naman ay salita ng Panginoon sa Ecclesia sa Philadelphia. Isang mabuting bagay na meron ang Ecclesia sa Philadelphia ay hindi nila kinayla ang pangalan ng Panginoon. Hindi nila kinahiya. Hindi nila tinatwa. Hindi nila itinabi ang pangalan ng Panginoon. At dahil dyan, ang Panginoon ay nagsabi, binigyan ko kayo ng bukas na pinto. Amen. Na walang makakapagsara. So ang Ecclesia sa Philadelphia ay merong pinto ang bukas na ang Panginoon ang nagbukas. Dahil isa sa pinakamagandang katangian nila na nakahipo sa Panginoon ay hindi nila pinagkaila ang pangalan ng Panginoon. So mga kapatid, huwag tayong mahiya. Huwag natin ikahiya ang pangalan ng Panginoon. Ang pangalan na ito, dapat buong pagmamalaki na itinataas natin. Buong pagmamalaki na kwento natin. At ang pangalan na ito, mga kapatid, ay hindi ordinaryo. Kaya pagpapatuloy ito ng paksa tungkol sa pangalan ng Panginoon. So mga kapatid, magbabasa na ako. We may pray in the name of Jesus. Okay, so yung first point niya ay pagpapatuloy ng kung ano ang mga pwede nating gawin sa pangalan ng Panginoon. So isa sa mga item naman na nakalagay ngayon dito ay pwede tayong manalangin sa pangalan ng Panginoon. This does not mean that we pray a long prayer and conclude it with the words in the name of Jesus. This is too formal. However, I do not oppose this. For I have done this many times. Rather, I would say that in our prayer, it is good to call on the name of the Lord Jesus and say, "Oh Lord Jesus, I come to pray." So ganito, sinabi ng Biblia, manalangin tayo sa pangalan ng Panginoon. Kaya lang, nagkaroon ng iba't ibang application itong salita na ito. No? Ang karamihan, ang ginagawa nila, mananalangin muna sila ng mahaba. Tapos sa huling bahagi ng kanilang prayer, i-conclude nila, in the name of Jesus. So yun, ibig sabihin, lahat ng mga pinanalangin nila, bandang huli may isang maiksing conclusion, in the name of Jesus.
Yung ganyang prayer is hindi naman tinuturing na mali. Wala naman nagsabing mali yan. Kung ginagawa nyo yan, hindi naman sinasabing mali. Kundi maging yung speaker ng message na ito, sinabi niya, ginagawa din niya yan. Pero merong mas mainam na paraan. Merong mas mainam na paraan. Sabi niya, mas mabuti na kung tayo ay nananalangin, tayo ay manalangin na tumatawag sa Panginoon. May pangako naman yan eh. Sinabi niya na siya ay mayaman sa tumatawag sa kanyang pangalan. At sinasabi rin niya, manalangin tayo sa pangalan ng Panginoon. So yung application nitong mga salitang ito, pinakamaganda, manalangin ka na tumatawag ka sa pangalan ng Panginoon. At minsan hindi naman sa pahabaan ito. Pwede mo sabihin, oh, Panginoong Jesus, nandito ako para manalangin. Napakasimple. Sa umpisa pa lang ng prayer mo, oh, Panginoong Jesus. Para bang meron ding introduction. Ang pinakamaganda ay mag-call muna tayo. Kesa yung kanina na nag-pray na ng mahaba, kung ano-ano na sinabi, pagkatapos sinabi, in your name. So maganda yung sa umpisa, oh, Panginoong Jesus, nandito ako, mananalangin ako. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, oh, mananalangin ako sa pangalan mo. Tinatawag ang Panginoon habang nananalangin. I think okay yan. Gawin natin. Amen. In the name of Jesus, you will have a real burden to pray. And it will be very easy to have the assurance that your prayer has been heard and answered. If we call on the name of Jesus, we will have the assurance that we will receive what we have asked. Amen. So ganito kasi siya eh. Amen. Sabi niya, kung tayo ay nananalangin na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, yung prayer natin nagiging totoo. Kasi kung maalala ninyo, sinasabi sa atin, ang pangalan ng Panginoon ay ang kanyang persona. Na ang ibig sabihin, kung tinatawag mo yung pangalan ng Panginoon, nakakaisa mo siya, nakakapasok ka sa isang sitwasyon na kasama mo siya habang nananalangin. Yun yung maganda rito. Hindi lang ikaw ang nagpe-pray dahil tinawag mo siya na ipasok ka sa pakikipag-isa sa Panginoon. Yung prayer mo ay naging prayer din niya. Kaya yung prayer na sinasambit natin ay punong-puno ng totoong kabigatan, hindi lang galing sa atin, kundi galing sa Panginoon mismo. Ang ating panalangin ay isang panalangin na kung saan nandun siya nagpe-pray. Nagpe-pray. Pwede ko nga sabihin yung prayer natin, kalaunan, naging prayer ng Panginoon. May mas malakas pa bang prayer kaysa dyan? Na ang prayer mo ay naging prayer ng Panginoon. Paano mo ginawa yan? Kasi tinawag mo ang kanyang pangalan. In fact, bago ka nag-umpisa, tinatawag mo na siya. Para bang sinasabi, Panginoon, alika, samahan mo ako mag-pray. Panginoon, turuan mo ako mag-pray. Panginoon, bigay mo sa akin yung damdamin ng prayer. So kung minsan tayo, magpe-pray tayo, wala tayong damdamin kung ano sasabihin natin. Maganda yan. Kesa naman yung bago ka nag-pray, nilista mo na lahat. Ito. Tapos ni-recite mo, tapos in the name of Jesus. Prayer mo yan. Prayer mo lang yan. Yun na nga, hindi naman natin sinasabing mali. Pero merong mas mainam na paraan. Tumawag tayo, okay, lalo na sa simula ng ating panalangin, upang maging madali ang prayer natin. Para bang nadadama mo yung prayer mo, hindi sa'yo. Hindi sa isip mo nanggagaling sa iyong puso, sa iyong espiritu. Para bang lalo ka nagpe-pray, lalong sinusupply yung mga prayer mo at kung ano sasabihin mo. Hindi tayo dapat magsaulo ng mga prayer. Sa akin, maganda yung instant na galing mula sa puso natin. Kasi minsan, sa observation ko, may mga tao, pag nag-pray, yun lang yun. Parang inuulit-ulit na lang yung prayer nila. Parang
kabisado mo na. Minsan nga, pag lagi nagpe-pray, at yun lang yun, nasasabayan ko pa eh. Kasi narinig ko na yung prayer mo, na-memorize ko na kasi paulit-ulit. Kaya pag nag-pray ka, pwede ko na sabayan. Okay, ano lang naman yun. Observation. Pero ang magandang prayer, yung nahipo mo muna ang Panginoon. At mula sa pagkahipo mo sa Kanya, naramdaman mo, sinamahan ka niya. At ang prayer mo, punong-puno ng kasariwaan. Para sa akin, ito yung prayer in the name of Jesus. Ito yung prayer na in the name. Isang panalangin na nasa loob ng persona ng Panginoon. Isang panalangin na kasama ang Panginoon. Isang panalangin na kaisa mo ang Panginoon. Isang panalangin na pwede mong sabihin, siya na yung nagpe-pray, siya na yung naglilid. Kaya lang ang Panginoon, siyempre, kung siya ay gumagawa, kailangan niya ng mga sisidlan. Kaya tayo ay sisidlan para maisagawa niya ang isang bagay. No? Kung tutusin, lahat ng bagay pwedeng gawin ng Panginoon. Di ba? Lahat ng bagay, walang limitasyon, pwede niyang gawin. Kaya lang, may mga bagay na gusto niyang gawin, hindi rin niya magawa dahil walang nagpe-pray. Ito ay isang prinsipyo na tinatag ng Panginoon. Ang kanyang gagawin ay gagawin kasama ang humanity. Merong prinsipyo ng humanity yung gawain ng Panginoon ngayon. Kaya ikaw, tayo, ay pwedeng gamitin ng Panginoon bilang mga sisidlan upang maibunga ang mga bagay na gusto niyang gawin at maihayag sa panalangin. At ang panalangin, siya rin ang nananalangin. Ang ganda itong message na ito. Amen. After the Lord Jesus told us to pray in His name, He proceeded to say that the Spirit will come to dwell in us. This indicates that the indwelling Spirit has very much to do with our prayer in the name of the Lord Jesus. In order to pray in the name of Jesus, we need the Spirit. When we are in the Spirit, we are in the reality of the name of Jesus in which we are praying. So yung prayer involve yung Spirit. So binanggit natin yung realidad ng Panginoon ngayon, yung realidad ng kanyang persona ngayon, ay ang Espiritu. Hindi natin nakikita kasi malahangin ng Panginoon. Sinabi ng Biblia, pagkatapos niya nabuhay na muli, siya ay naging Espiritu, at nung nanampalataya tayo, pumasok siya sa loob natin, at ang Espiritu natin, naging pinaghalong Espiritu. No? Kaya sinasabi sa atin, kung nananalangin tayo sa pangalan ng Panginoon, binanggit ng John na ang Panginoon ay mananahan sa atin. Ang ganda, hindi ba? Nanalangin ka sa pangalan ng Panginoon, ang Panginoon ay nanahan sa iyo. Paano nangyari yun? Kasi siya ay Espiritu. No? Ang panalangin sa pangalan ng Panginoon, nagresulta ng pananahanan ng Panginoon sa atin. No? Ang ibig sabihin ng pananahanan dito, yung kanyang presensya, yung kanyang realidad ay biglang nakasama natin. No? Anong ginagawa natin? Nananalangin. Asan siya? Nananahan sa atin. Anong ibig sabihin yan? Nakakaisa natin sa ating panalangin. No? Kaya ang Espiritu ay sangkot dito. No? Na kapag nanalangin ka sa pangalan ng Panginoon, ang Panginoon bilang Espiritu, sasamahan ka niya. Kaya ang panalangin natin, naging panalangin ng Espiritu. At sa ating panalangin, merong Espiritu. At alam natin ang kapangyarihan ng Espiritu. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. At ang paggawa ng Diyos, nagsimula sa pamamagitan ng panalangin natin. Na kung saan ang Espiritu ay kasama nating nananalangin. No, biro mo yung panalangin mo. Naging panalangin ng Espiritu. Wow! Oo.
Kaya yan ang bisa ng manalangin sa pangalan ng Panginoon. Kaya ito, sinasagawa talaga to. Sinasagawa. Panginoong Jesus, tinatawag mo talaga siya. Edible. Ini-express mo sa bibig mo ang kanyang pangalan. At dahil dyan, ang Espiritu ay dadating mananahan sa iyo. Hindi ko naman sinasabing wala sa atin yung Espiritu. Pero ang pananahanan ng Espiritu rito, okay, ay ang kanyang presensya. Nasasamahan tayo, papalakasin tayo, at bibigyan ng saysay ang ating panalangin. So yan yung involve ang Espiritu dahil sa pangalan ng Panginoon. Amen. We can all testify that after every meeting, okay, so ito na. Today's reading na ako. Amen. So kanina ang mga topic natin ay prayer. So yung unang part niya, prayer. So maganda yung pagtalakay doon. Amen. So sa simula naman itong today's reading, meeting naman ang pag-uusapan. So basahin ko. The name of Jesus is also for us to be gathered into. So ano to? Meeting ito. Kasi ang meeting, hindi lang isa. Pag nag-iisa ka, hindi meeting yan. Sa Biblia, ang pagpupulong, ang pinakakonte ay 2. Pero pagkatapos ng 2, wala nang limitasyon yan kung ilan na kayo. Yan ang meeting. So, ibig sabihin, walang meeting na nag-iisa. Kaya ang meeting natin, kung tayo nagmi-meeting, 2 at least, o 3, o 4, o 5, o higit pa dyan, dapat isang pagsasama-sama sa pangalan ng Panginoon. So yun. Kanina, prayer in the name. Ngayon, meeting in the name. Amen. Whenever you come to a Christian meeting, you must realize that you are being gathered once again into the name. We have been put into the name of Jesus, but we are not yet very deep into Him. Hence, we need to come back again and again to be gathered into His name. Maganda to. Nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, nanampalataya tayo sa Kanyang pangalan, nadala tayo sa Kanyang pangalan, sa Kanyang persona, nandun na tayo. Kaya lang, yung pagkakadala natin sa loob ng persona ng Panginoon, hindi malalim. Parang nadala lang ganun. Hindi malalim. Walang ganong kalaliman. Para bang, minsan, halimbawa, pumunta ka sa isang lugar na historical. Kasi unang dating mo, parang yung mga nakikita mo dyan, yung mga display, walang ganong dating. Kasi hindi pa yan eh. Pero yung susunod, bumalik ka. Kasama mo yung mga ilang kaibigan. At habang nandoon kayo, napag-usapan nyo yung mga nakikita nyo dyan. At merong yung mga kasama mo, mas higit na may alam. Yung pagpasok mo dyan, mas malalim. So yung meeting natin parang ganyan. Tayo ay nagsasama-sama sa pangalan ng Panginoon. Upang sa pagsasama-sama natin sa pangalan ng Panginoon, maging malalim tayo. Malalim ang ating pagiging nasa Panginoon. Kasi sama-sama yan eh. Pag sama-sama, may fellowship, yumayaman, nagiging makahulugan ang mga bagay. So minsan nga itong MR binabasa ko siya mag-isa. Okay naman, nababasa ko siya. Pero pagkasama ko yung mga kapatid, kasi maraming meeting kami, ito rin ang pinag-uusapan namin. Pag nagsama-sama kami, naku, mas mayaman ang fellowship. No? Mas makahulugan at may mga sinasabi mga kapatid, hindi ko nakita. At pwede rin mangyari na yung mga sinasabi ko, hindi rin nila nakita. Kaya yung pagpasok namin ng sama-sama sa isang pangalan,
ay nagkaroon ng kalaliman. Pumasok kami, dumive kami ng malalim. So yun yung epekto ng meeting in the name of Jesus. Wow, ibang klase yan. Kanina prayer in the name, ngayon meeting in the name. Kaya maganda nga bago tayo mag-umpisa ng mga fellowship sa meeting, mag-pray muna tayo in the name of the Lord. Amen. We can testify that after every meeting, we have had a sense deep within that we have entered further into the Lord. We have entered further. Pumasok na tayo, pero nung nag-meeting tayo ng sama-sama sa pangalan ng Panginoon, further yung pasok natin. Mas malayo, mas malalim, mas nakakahipo, mas intensified yung meeting ng pagkakita natin sa Panginoon. So yun yung epekto niya. Amen. The Christian gatherings will bring us more deeply into the appreciation of the name of Jesus. Ano nangyayari sa meeting? Higit na paghanga sa pangalan ng Panginoon. Nadinig mo na ang pangalan ng Panginoon, pero parang wala lang. Pero nung sama-sama kayong pumasok sa pangalan ng Panginoon, wow, nagkaroon ka ng isang kakaibang appreciation. Kung tutusin, yan ay nanggaling sa realidad ng pagpasok natin na sama-sama sa pangalan ng Panginoon. Kaya importante yung mga gathering Huwag nating pabayaan yan. At bawat gathering ay gathering sa loob ng pangalan ng Panginoon. Kaya mas yung mga believer na maraming meeting, ang yaman ng kanilang ng kanilang damdamin sa Panginoon. Napapayaman. Di ba? Pag nabawasan na yung meeting mo, lumalabnaw na. Kaya habang nabubuhay tayo, panatiliin natin ang pagpupulong. Sapagkat dyan tayo sa sagana. Magiging masagana ang iyong pagtatamasa sa Panginoon, mayaman, matibay ka, natatayo ka, marami kang liwanag, maraming pagsasalita ang Panginoon sa iyo, nabibigyan ka ng tamang direksyon. Sapagkat ang pagpupulong ay isang matibay na karanasan, na pagpasok sa karanasan ng Panginoon. Di ba? Kaya sabi ni Paul sa Hebrews, not forsaking, di ba? Not forsaking the gathering, sabi niya. Not forsaking our gathering. Huwag nating pabayaan ang ating pagpupulong. Na katulad ng kaugalian ng iba. Na ibig sabihin, nung panahon ni Paul, meron na rin mga believer na yung kaugalian nila, pinapabayaan na yung meeting, hindi na ina-attenan. Pero ang ibig niya sabihin, huwag niyo silang gayahin. No, huwag nating talikuran, forsake. Huwag nating ibaliwala ang ating mga pagpupulong. Lalo na ito ay pagpupulong sa pangalan ng Panginoon. Amen. So, yun yung meeting. So, kanina prayer, meeting, ito naman. When we speak, speak naman to. We must speak in the name of Jesus. Speaking in the Lord's name must be done in the Spirit. For the Spirit is a person of the Lord and the reality of His name. When we speak in His name, we need the Spirit to make it real. Never forget the name of Jesus. His name is a sweet name, a rich name, powerful name, saving name, healing name, comforting name, and an available name. This is the name that is exalted, honored, respected, and it is the name feared by the enemy. Ang yaman ng pangalan niya. Amen. So, ito lang ang pangalan na ganito. Di ba? So, pag inulit mo, sasabihin niya, sweet, ang tamis ng pangalan. Rich, ang yaman. Powerful, ang lakas, makapangyarihan na pangalan. Saving name, di ba? Isang pangalan na nakakapagligtas.
Huwag natin sabihin na ligtas na tayo. Kailangan natin maligtas pa ng tuloy-tuloy sa maraming bagay. Kaya ang kanyang pangalan ay saving name, healing name. Noong nakaraan, sinabi natin, manggagamot siya. Pero paano mo maya-apply itong manggagamot na ito? Sa pamamagitan ng kanyang pangalan. No? Ang pangalan ng Panginoon ay healing name. May sakit ka ba? Kailangan mo ng healing name. Tawagin mo itong pangalan na ito. Manalangin ka dito sa pangalan na ito. No? Anong sakit mo? No? Walang imposible sa Panginoon. Kung minsan, hindi natin alam anong sakit natin. Yung pakiramdam natin, may sakit tayo. No, kailangan mo ng healing name at mapasigla ka uli. Maging malusog ka. No, at maging normal tayo sa harapan ng Panginoon. Sabagat may mga pagkakataon, hindi tayo normal. Alam niyo ba, ang sakit, ang ibig sabihin, hindi normal ang tao. Kaya may sakit siya. Kaya kailangan niya ng healing name. Amen. Ano pa? Comforting name. Comforting. Hindi mo ba kailangan ng comfort? Kailangan natin yan. No? Kaginhawaan, kailangan natin. Maging sa panlabas, sa pangloob, kailangan natin makaramdam ng ginhawa. Kumisan yung si Satanas, ano ka niya, sisikilin ka niya. Oo, ang daming ginagawa ni Satanas para tayo ay sikilin. Lalo na yung ating damdamin, yung ating kaisipan. No, at kung tayo ay nasisikil ng kaaway, pati physical na katawan natin nagiging abnormal. Tuwan-tuwa siya dyan. Kasi ang mga bagay na nag-aalis sa ating comfort ay nagsasanhi din ng sakit sa ating katawan. No? Kaya kailangan mo ng comforting name. Panginoon, ang iyong pangalan, nagbibigay sa akin ng ginhawa. No? Nagre-relax sa akin. Nakakaramdam ako ng kapahingahan. Na papalaya ako sa mga kapighatian. No? Napapalaya ako sa kalungkutan. No? Napapalaya ako sa mga damdamin ng mga pagiging nasaktan. So, magkakaroon ka ng comfort sa pangalan ng Panginoon. Kung minsan, isang dahilan din bakit mahirap matulog, hindi naman lahat ay dahil wala tayong magandang damdamin. Lalo na pag sa gabi, umaatake yan. Pag nakapikit ka na, marami kang maaalala. Nawawala yung iyong kaginhawaan. Anong gagawin mo? Oh, Lord Jesus. Tawagin mo siya. Maski mahina. Huwag ka sumigaw kasi minsan may mga tulog na sa paligid mo. Hindi mo naman kailangan sumigaw ng, Lord Jesus, baka lahat yan magulantang sa'yo. No, pero mula sa puso natin, oh Lord Jesus, tawagin natin siya. Ay, naku. Maya-maya, ano ka na, pahingang-pahinga ka na. Amen. At ito ay available name. Laging laan. Hindi natutulog yung pangalan na yan. No, hindi siya nagbabakasyon. At hindi ka iiwanan. Available siya. At laging laan. Amen. So ito ay pangalang nailuklok. Diba? Nailuklok siya sa kataas-taasan. Pinarangalan, nirespeto, at maging ang kaaway, no, labis na natatakot sa pangalan na ito. Kaya pag tumawag ka dito, nanginginig ang kaaway sa iyo. Amen. As a believer, you probably had the following experience. When you are about to talk to others about Plato or Abraham Lincoln, you do not feel ashamed. But whenever you talk to people about Jesus, a strange feeling comes over you. When the Chinese speak about Confucius, they feel glorious. Tama naman to. Ako rin, naranasan ko to eh. Minsan kung may mga pinag-uusapan tayo mga tao, alam mo ba si Abraham Lincoln?
Nabasa ko yung mga ilang magagandang kwento tungkol sa kanya. Oh, di ba, sarap. Ano yung feeling mo? Wala kang pangingimi na isasalita mo siya. Di ba? Oh, tayo, merong Jose Rizal. Ano si Jose Rizal? So, marami mga bayani ang Pilipinas. Di ba? Marami mga great na tao sa Pilipinas. Di ba? Yung iba, pag pinag-usapan si Pacquiao, nako, brother, wag nakita mo. Wala silang parang release na release sila. Pag pinag-uusapan yung mga ganyan, yung mga taong hinangaan nila. Diba? Yung mga Chinese, pag pinag-uusapan si Confucius, sa kanila walang mas great kaysa dito. Napakaghusay na tao. Pero pag-uusapan natin ng Panginoon, yung ikikwento mo sa tao, parang may feeling na natatakot ka, nahihiya ka, na nakakadlangan ka. Meron pa bang mas dakila kaysa sa Panginoon? Wala. Pero bakit merong ganyan? O ito, sabi niya, we should also feel glorious whenever we speak to others about Jesus. But often, we do not have a glorious feeling. Instead, we have a strange feeling. This is devilish. Demonyo pala yung ganyang damdamin na nahihiya tayo, natatakot tayo. Hindi natin siya maisalita. Okay, yung damdamin na yan ay makasatanas. Devilish, makasatanas. So, kailangan itakwil natin yung ganyang klaseng damdamin. Oh, ang Panginoon ko, alam mo ba, kung wala si Jesus, lahat tayo mapapahamak. Hindi nyo lang alam. Ang gaano katindi ang kapahamakan. Kung ngayon, tumingin ka sa news, naglalagablab yung mga lugar dahil sa mga bomba, sa mga missile. Alam mo ba, pag napahamak ka dahil wala kang Jesus, ganyan ang sitwasyon mo. Diba? Kaya ang Panginoon, saving name siya. Dapat magkaroon ka ng isang klaseng lakas ng loob, pagmamalaki, na habang sinasabi mo siya, you feel glorious. Hindi lang sa meeting, kundi maging sa private life, dapat merong ganyan. But strangely nga, na parang may isang bagay na ayaw kang payagan. Oo. So naalala ko nun, may isang sister na okay naman yung kanyang feeling. Nung nandun sila sa palengke, parang gusto niya mag-preach ng mga banggitin ng Panginoon. Pero may kasama rin siya, isang sister. Parang ginanyan siya, wala tayo sa meeting. Parang na-feel ng isang sister na kasama niya, huwag ka magsalita dito ng ganyan. Talagang devilish. Devilish. Amen. In this universe, okay, and on this earth, there is a devilish element that is against Jesus. So, ibig sabihin may isang ganyang elemento na nandito sa buong sansinukob, sa sangkalupaan ngayon. Na ayaw nitong devil na ito na mapag-usapan ng Panginoon. Ayaw niya na magsalita ka sa Panginoon. Ayaw niya na banggitin mo ang Panginoon sa tao. Lahat pwede mo na ikwento. Minsan pati sikreto ng buhay mo na ikwento mo. Pero ito, ayaw niya. Ayaw niya. Kaya naniniwala tayo, merong ganyang bagay dito sa sansinukob. Amen. So, sabi niya, there is a devilish element that is against Jesus. You have no problem as long as you are talking about the world situation, the economy, science, and so many things. But whenever you talk about the name Jesus, you have a strange sense. This comes from the devil. Diba? Totoo naman yun.
Lahat pwede mong ikwento. Sky is the limit. Science, pera, pag-usapan, negosyo, sabong pinag-uusapan, ang mga sports, ang daming topic, ano ba yung latest ngayon? Oo, nag-uusap tungkol sa labanan, sa gera, sa sitwasyon ng mundo. Ang gagaling kasi ng tao ngayon. Na internet updated lahat. Pag nagsama-sama, pero ang Panginoon, parang hindi mapag-usapan. No? At meron isang kakatuwang damdamin na meron tayo, na ayaw natin. Kuminsan, maski yung napakalakas sa meeting, pag nag-share, pagdating sa personal life, tikom na tikom ang bibig. Pagdating sa kanya mga kamag-anak, hindi siya makapagkwento. O kuminsan na lang sa sarili rin natin pamilya. Hindi natin mabuksan ang ating bibig. O sa meeting, nakakapag-share ka. No? Parang yun yung lugar na walang elemento si Satanas. Pero sa meeting, walang ganyang elemento. Pero minsan, pag wala tayo sa meeting, di ba? Maging sa ating asawa, nagkukwentuhan tayo, walang ganong pagsasalita tungkol sa Panginoon. Na ang ibig sabihin, meron talagang ganyan. At kailangan i-push out natin. Paano? Magsalita ka. Palakasin mo ang espiritu mo. O, sabihin mo, Satanas, alam ko ayaw mo ito, pero mag-i-speak ako. Sasalitain ko to. So ito yung ano. Ibig sabihin, mga kapatid, ito ay nagpapatunay lang ng pangalan ng Panginoon. No, ay tunay at may realidad. At dahil totoo siya, may realidad siya, totoo rin na merong elemento sa sansinukob na against, laban sa pangalan ng Panginoon, laban sa Panginoon mismo. Kaya yan ay kailangan alam natin. Amen. Amen. Because Satan and all his demons hate the name of Jesus, we must proclaim it all the more. We must be bold with this name and say, Satan, Jesus is my Lord. Satan, stay away. We need to shout the name of Jesus. Shout, oh Lord Jesus, oh Lord Jesus. Yung mga sinaunang mananampalataya, magaling sila. Hindi sila takot. Tinatawag nila ang pangalan ng Panginoon. At sila ay nakikilala bilang totoong believer kasi tinatawag nila ang pangalan ng Panginoon. Bagamat alam nila, delikado, mapanganib, sapagkat ang opposer, ang mga laban sa pangalan ng Panginoon, mga kontra dyan, mga elemento ni Satanas, nasa paligid nila. Pero, oh Lord Jesus, oh Panginoong Jesus, lalo nilang nilalakas. Amen. When the apostles were persecuted, they rejoiced that they were counted worthy to be dishonored on behalf of the name of Jesus. Is this not wonderful? Na ikaw ay tumatanggap ng kahihiyan, hindi ka ginagalang dahil sa pangalan ng Panginoon. May reward ka. Amen. They even risked their lives for His name. So ito yung sinasabi ko, maging ang kanilang buhay, nilagay nila sa panganib, no, para sa pangalan ng Panginoon. Because Satan attacks the name of Jesus with all his evil power, we must learn to suffer for this name. Kailangan laan tayo magdusa ng kahihiyan, magdusa na nililibak, binubuli dahil sa pangalan ng Panginoon. So sabi niya, ayan ka na naman, Jesus na naman, wala ka na bang alam? Amen. Mag-suffer tayo. Kung nag-suffer ka, alang-alang sa Panginoon, aalalahanin ka ng Panginoon. Amen. So sa panahon na ito, kailangan malaman natin, ito ay panahon na si Satanas ang humahawak. No, ang buong sanlibutan nakahilig sa kamay ng masamang isa. Kaya ano ma-expect natin sa sanlibutan, sa paligid, sa mga tao? Ano ma-expect mo dyan? Sasabihin ba ng mga tao sa'yo na, halika, believer ka, kwentuhan mo nga kami ng tungkol sa Panginoon. Gusto namin makarinig sa'yo
Kung mag-uumpisa ka na, ay, may gagawin pala ako. Ay, aalis ako. Ay, para mga tao. Nang ibig sabihin, ganyan ang sanlibutan ngayon. So, magiging ganyan din ba tayo dahil ganyan sila? Hindi. Hindi. In Revelation 3:8, the Lord Jesus praised the church in Philadelphia because they did not deny His name. So, tandaan ninyo, so, 7 eklesiya, pinuri ng Panginoon ang eklesiya sa Philadelphia sapagkat hindi niya tinatwa ang pangalan ng Panginoon. Pinagmalaki ng Panginoon itong eklesiya ito. Pinuri niya. Dahil sa hindi niya kinayla ang pangalan ng Panginoon. Amen. So, bagamat paano niya ginawa yan, hindi natin alam. Maring talagang caller sila ng Panginoon. At lagi nilang binabanggit ang pangalan ng Panginoon. Nagkukwento sila sa pangalan ng Panginoon. Nagmi-meeting sila sa pangalan ng Panginoon. Ina-apply nila ang pangalan ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon ng kanilang buhay para sa kanila. No? Kung inalis mo ang pangalan ng Panginoon, sasabihin na mamatay na lang ako. So, ganun kakalaga ang pangalan ng Panginoon. Amen. So, we should deny every other name, but keep the name of Jesus. We must testify that we do not belong to any person or to any sect, but that we simply belong to Jesus. The name of Jesus is the only name we own. Amen. Praise the Lord.